Let's proceed sa Numbers chapter 24. I checked my manuscripts for my Christmas messages. This is the third consecutive year that I have been using Old Testament texts to preach on the incarnation or to have a Christmas message. In 2022, I preached the title, Far as the Curse is Found, from Genesis 3. In 2023, I preached from Isaiah 54, No More Shame. And there's another incarnation text that is very seldom preached in the Old Testament, in that forgotten book of the Numbers. And this is about the prophecy of a pagan prophet. And I've entitled our message, To Crush and to Break the Forgotten Aspect of Christmas or Advent. Hear the word of God in Numbers 24, verses 15 to 25. And he took up his discourse and said, The oracle of Balaam, the son of Beor, the oracle of the man whose eye is opened, the oracle of him who hears the words of God and knows the knowledge of the Most High, who sees the vision of of the Almighty, falling down with his eyes uncovered. I see him, but not now. I behold him, but not near. A star shall come out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel. It shall crush the forehead of Moab and break down all the sons of Sheth. Edom shall be dispossessed. Seir also, his enemies, shall be dispossessed. Israel is doing valiantly. And one from Jacob shall exercise dominion and destroy the survivors of cities. Then he looked on Amalek, and he took up his discourse and said, Amalek was the first among the nations, but its end is utter destruction. And he looked on the Kenite and took up his discourse and said, Enduring is your dwelling place, and your nest is set in the rock. Nevertheless, Cain shall be burned when Ashur takes you away captive. And he took up his discourse and said, Alas, who shall live when God does this? But ships shall come from Kittim, and shall afflict Ashur and Eber, and he too shall come to utter destruction. Then Balaam rose and went back to his place, and Balak also went his way. Well, ang binasa natin ay isa sa bahagi ng napakahabang section ni King Balak at ng pagan prophet na si Balaam. Isa sa pinaka-remarkable prophecies ng Hebrew Bible ay itong portion na ito ng scriptures, na kahit pa bago dumating daw ang Christian era, ay pinaniniwalaan na herald na ang messianic king and kingdom dito sa Numbers chapter 24. It was uttered by a pagan divination expert. Sabi ng isang commentator na si Allen, that this prophecy should come from one who was unworthy makes the prophecy all the more dramatic and startling. So in other words, we have here a prophecy from a pagan prophet, a mercenary prophet, pero in-overrule ng Diyos ang kanyang bibig, ang kanyang sasabihin para ipagkaloob sa atin ang isang messianic prophecy. This is the famous story in the Bible which has gained a lot of attention and curiosity to the point of being a favorite part of the Bible's narrative. Sino bang hindi mahalina sa kwentong ito na may charming naivety, na may angking theological lesson, a story that is both funny and deadly serious.
Bakit? Kasi pag tinabing Balaam, dito'y na-highlight yung utter stupidity and stubbornness ng dalawang karakter na ito na si Balak at si Balaam. Imagine nyo, nandun yung kwento ni Balaam dun sa donkey na nagsalita. Isang hayop known for its dullness and obstinacy, yung parang katigasan ng ulot, ng parang napaka-dull lamang, pero pinakita ng narrative, parang may mas maganda pang spiritual insight ang donkey kaysa sa dalawang taong ito. Isang famous king that is willing to pay extravagantly for this mercenary prophet, celebrity prophet of Mesopotamia. Para kay Balaam, hindi pwede ang Dorian principle. Para sa kanya ay willing siyang i-disobey ang Diyos, basta bayaran lamang siya sa kanyang prophecy. Well, ang context nito ay mula sa chapters 23 and 24, makikita natin, 4 yung mga oracles ni Balaam, the hired prophet. Hinire siya ni pagan king, tinawagan siguro, or kinuha siya, at ang hiling lamang naman ni King Balak ay i-curse ang Israel dahil by this time, ang Israel ay natatalo na niya yung mga bansa na nadadaanan na. Ang susunod na bansa na pupuntahan nila, na ikukubkubin nila, ay yung bansa ni Balak. So, sabi ni Balak, ano kayang gagawin ko? Nagkaroon na siya ng panic mode dito dahil papunta na nga ang Israel. So, he perceived Israel as a national threat sa kanya. Because by this time, Israel has just defeated Og, king of Bashan, and Sihon, king of the Amorites. So, it seems siya na yung next target. O, pag ikaw, si Balak, anong gagawin mo para ma-prevent itong invasion ng Israel sa kanilang wilderness journey, papunta na sila doon? Well, the typical war tactics ay hindi naging effective. Hindi umubra kay Yahweh yung maraming army nila, mga matatapang na mga sundalo nila. Kasi tinulungan sila ni Yahweh. Nakaisip itong si King Balak, ano kayang gagawin ko? Pupunta ako sa aking spiritual counselor. So kinontak niya yung spiritual counselor ng mga hari noon, si Balaam. At ang kanya na solusyon na nasa isip niya is to hire an internationally known prophet who can summon the powers of the universe to curse his top nemesis, which is Israel, whose very presence threatens his people. So alam niyo, walang unusual dito sa planong ito ni Balak na mag-hire ng prophet for sale like Balaam, dahil nung panahon na yon, they were widely respected and even feared. Ito yung same situation na sinasabi ni John MacArthur na ang mga Magi, nung nakita nila yung star, pinayagan sila nung hari because these Magi were the very first influencers. Bago pa nagkaroon ng mga influencers. Napakatindi ng kanilang mga sinasabi. Tinatawag din sila mga kingmakers. Hindi lang sila mga salamangkero na parang pipitsugin na hindi sila pinagkakatiwalaan. Nung panahon na yon, takot ang mga hari sa kanila because they were perceived as the wisest people na nakikita nila ang misteryo ng mundong ito. Kaya ang paglapit ni Balak kay Balaam para isumpa ang Israel was actually a predicted and expected decision. The king was just utilizing his options. Well, ito yung isa sa mga options niya. He was just being a good king or a wise king. So sa passage na binasa natin, nandun na yung agreement ni Balaam at yung attempt niyang i-curse ang Israel sa Numbers 23 and 24. Dito makikita natin na 3 beses tinangka na sumpain ni Balaam at magastos itong si Balaam kasi nagpatayo pa siya ng mga altar, 7 altars. Every place yan, punta siya sa east, west, south at north. Kung nakikita niya, nagta-travel ang Israel, punta sila sa bandang north, puntang south, puntang east, puntang west. Parang may mga ganong silang mga paniniwala. Pero alam nyo, ito yung nakakagulat. Kada tangkain na sumpain ng Israel, hindi may paliwanag na pamamaraan, ang lumalabas sa bibig ni Balaam, imbes na curse sa Israel, blessings. Imbes na sabihin niya, sinusumpa ko ang Israel, ang sinasabi niya, for example, sinabi niya doon ay, who can curse whom God has blessed?
So, kaya itong si Balak, sa una pa lamang na oracle, siguro mangamot-kamot siya sa ulo. Ano ba nangyari sa aking, parang hindi yata tumutupad ito sa aking usapan. At ganito nga yung nangyari. In all these three attempts na ipakurse ang Israel, Balaam, despite his evil and mercenary motives in his veins, walang nagawa ang taong ito kundi lumabas sa bibig niya ang blessings at hindi cursings. And these are not simply musings or wishes. Sasabihin natin, di ba, siya, false prophet siya, so wala namang halaga yung kanyang sinasabi. Ang mga kapatid, hindi po. Yung sinasabi niya, in-overrule ng Diyos so that yung kanyang bibig, bagamat siya ay marumi, makasalanan, unbeliever, pero dahil ang Panginoong Diyos, in-overrule niya yung false prophet, whatever he said about Israel during this time, lalo na yung blessings for Israel, they are the very word of God. So kung kayang ng Diyos na makipag-usap or mangusap through the donkey, kakayanin niya even through this unworthy man. So despite the unrighteous heart and the unsaved soul of Balaam, God has not only spoken through a donkey, He also spoke through a greater donkey. Balaam is what I call the greater donkey here, na maghahayag ng pagpapala ng Diyos sa Israel kahit ang gusto nilang dalawa ay pagtulungan nilang Israel at gawin ng masama ang Israel. At malinaw ang mensahe ng narrative na ito involving Balak and Balaam. Na dito sa chapter 24 verse 9, "Blessed are those who bless you, and cursed are those who curse you." Sa apat na oracles, bukang bibig niya, gusto niyang heart niya isumpa ang Israel, pero lumalabas sa bibig, pagpapala, which means, ang sabi ng isang commentator, and I quote, God's unequivocal bottom line toward Israel is this: blessings. Ang unequivocal na bottom line na principle ng Diyos sa Israel ay pagpapala. Israel cannot be cursed because whom God has blessed cannot be cursed. Yun yung lalabas. Kaya walang sino man nag-e-exist na tao ang pwedeng sumumpa sa Israel. Sabi sa chapter 23 verse 23, "There is no enchantment against Jacob, there is no divination against Israel." Grabe yung passage na yon, yung text na yon. Isipin nyo yun. Ano tong no enchantment against Jacob? This reminds, ano bang passage sa New Testament na nagre-remind kayo yung no? There is no enchantment against Jacob. There is no divination against Israel. It's just reminiscent of Romans chapter 8. There is therefore now no condemnation. We will never be separated from the love of God. Di ba? Ganito ang mismong pinapakita nito, na ang Israel, when it comes to Him, you cannot curse whom God has blessed. And with that, we are given a messianic and incarnation prophecy straight from this donkey's mouth, from the pagan prophet, yet overruled by the sovereign Lord, that the Lord's blessing upon Israel's people is the provision of a star from Jacob. Yan yung messianic prophecy. There will be a star from Jacob, a Messiah that ultimately will be fulfilled in the life and ministry of the Lord Jesus Christ. Just a quick tour ng tatlong oracles bago tayo pumunta sa apat. Sa first oracle, Balaam said he could not curse those whom the Lord does not curse. 23:8, how can I curse whom God has not cursed, and how can I denounce whom the Lord has not denounced? Second oracle sa chapter 23 verse 20, he could not change what God has commanded to bless. Behold, I received a command to bless, He has blessed and I cannot revoke it. Ang layo pa naman na nilakbay nila, kada miracle or oracle na yon, napakalayo nilalakbay at pinopronounce. And then third na oracle, blessed are those who bless you, and cursed are those who curse you. Sa baseball, ilan ang strike? 3. So, naka 3 strike itong si Balaam. After 3 strike, ang sabi ng kanyang amo na si Balak, I am not paying you, you're fired. At may lumabas na pang-apat. Ang pang-apat na oracle, ang sabi ni Balaam, hindi mo na ako kailangan bayaran, sasabihin ko sa iyo kung anong prophecy ng Diyos. Yung pang-apat, yung passage natin, na after na siyang na-fired, at sinabi niya dito na may darating na star from Jacob.
Balaam gives his unsolicited divine counsel regarding Israel about their future despite being fired already by Balak who hired him. Ito yung prophecy is about Israel at ang kanyang triumph over her enemies in the future. Isa itong message ng immense comfort for the people of God and a great terror to all those who oppose God and His people. Paalala ito na ang Christmas message na biblical is not only about blessing, but the message of Christmas is also a threat. It is also a message of threat and a message of curse to those who reject Christ and to those who identify themselves as the enemies of God and His people. Dahil sinabi niya dito, ang Israel, darating lalabas ang star out of Jacob, a scepter from Israel, at ang gagawin niya is He will crush the Moabites and He will break down the sons of Sheth. So therefore, ang gusto kong ibigay na message sa atin dito is that Israel, being people of God, at lahat ng mga anak ng Diyos ay may ganung assurance, lalo na dumating yung star of Jacob na iyon, na hindi na tayo pwedeng sumpain. Nino man, ang pwede lang sa atin at applicable na sa atin because of Christ is none other than the blessings of God. And that is the message ngayon. The coming of Christ is God's ultimate assurance that His people will only be blessed and can never be cursed. This is the message ni Balaam. The coming of Christ, when the star of Jacob is the assurance that His people will only be blessed and can never be cursed. That is not only what the blessing entails. Ang prophecy ni Balaam, it reminds us ng isang important part ng message ng Messiah na napakadaling kalimutan, neglected and forgotten. That aspect of the curse on God's enemies. Di ba palagi nating naririnig every Advent season na pagdating ng Panginoon ay para iligtas tayo, demonstrasyon ng biyaya, kahabagan, pagpapala, and rightly so. But this passage in Numbers 24 critically reminds us, huwag nating kalimutan yung isang aspect ng Christmas message na meron yon at kailangan maiproklama because it further helps us appreciate the graciousness of the grace of God in our salvation through incarnation. That the biblical gospel according to Balaam, which is the word of God this time, is that God's people are blessed while God's enemies will be cursed. There is no reversal in this. There will never come a time na mga people of God under the new covenant in the Lord Jesus Christ that they will be cursed by God. There will never come a time, and there will never come a time na ang mga enemies of God, they will receive the blessings of the new covenant unless they repent and submit their lords to the lordship of Christ. This is the blessings of the covenant of the star of Jacob and the scepter of Israel. Sa pagdating ng star na ito, sa pagdating ng tagapagligtas na to, tanging pagpapala lamang sa atin ang bibigay. No more curse, no more damnation, no more condemnation. At kung may aspeto palang ganito ang Advent, we better take delight more sa Panginoong Jesus in His blessings and also feel the more dread sa mga tao na hindi tumatalima sa Panginoon. Mga kapatid, wala nang Amalekite sa atin dito, walang mga Edomites, walang mga Moabites, wala yung mga binanggit na mga kalaban ng Israel dyan. But according sa Philippians 3, ang kalaban ng Diyos ay the enemies of the cross, those who reject and turn away from the cross. Now, let me give you two spiritual principles, what entails this assurance that in Christ, God's people will only be blessed and not cursed. First, in the multitude of their woes, God will send a blessing to save His people. And number two, in the multitude of their foes, God will send a curse to protect His people. First, in the multitude of their woes, God will send a blessing to save His people. The greatest blessing for Israel while they were being hunted, tingnan nyo, ano yung greatest blessing? Ang greatest blessing is the star of Jacob, a Messiah. Kung
Kung ako ang DNI or NSA director ng US at may endangered na tao, para sa akin, ang greatest blessing nito is to be under the Witness Protection Program. Nandun siya sa security detail ng Secret Service o ng CIA. Ito yung magiging greatest blessing kapag may isang tao na nasa danger na gusto siyang pagtulungan ng mga masamang tao, ambushin, gusto siyang patayin. Pero nakakapagtaka dito sa passage natin, the greatest blessing for Israel is not physical protection, but the star that shall come out of Jacob. Ito yung pang-apat sa oracles, ito yung pinaka-ultimate, ito yung pinaka-dakila sa lahat ng pagpapala kay Jacob. Alam nyo yung star, it is an ancient sign of kingship. Di ba ginamit ang mga stars in the Bible, often associated with people. Ang pinakamalapit sa buhay ni Jacob sa Numbers, na metaphorical, symbolic na star ay si Joseph, na naginip siya, may star sa dream niya, and then the sun, the moon, the 11 stars were bowing down to me. Sabi niya, at nakita natin si Joseph, pati yung mga kapatid niya, nandun yung mga stars, mga prophecies, na ito kaya ang ibig sabihin nito, si Joseph. Si Joseph, nag-rule siya sa Egypt, nag-rule siya sa mga kapatid niya, pero ang sabi dito sa verse 17, a scepter shall rise out of Israel. So, ang star na ito, hindi pwedeng maging si Joseph lang. Bagamat pwede si Joseph na star kasi nanaginip siya, nagkaroon siya ng ganito, pwede natin idikit sa kanya. But, ang ibig sabihin ng scepter, this is a sign of rulership, kingship. So, therefore, kailangan hari ito. Now, let me ask you, sino sa Old Testament ang kilala na hari? Hindi si Joseph, because si Joseph ay hindi siya sa lahi ni Judah. Meron tayo sa Old Testament identified palagi as king. King David. Si David, like Joseph, he ruled over the 12 tribes of Israel. Siya lamang yung nag-rule ng 12 tribes of Israel. After niyang namatay ang kanyang mga anak, hindi na nag-rule sa 12 tribes, nagkaroon na ng southern and northern kingdom. So therefore, si David ang marahil na pwede nating sabihin na star shall come out of Jacob. Kasi pwede sa kanya star and then scepter out of Israel. But these two, they both ruled according to God's plan na minandate ng Diyos na i-deliver ang people of God. Sa Genesis 45, ang sabi doon, si Joseph pinadala ng Diyos para iligtas ang kanyang mga kapatid, ang mundo. Si David sa 2 Samuel 7, verses 8 to 11, doon siya rin ay magliligtas ng mga tao. So kapag binasa mo ang Old Testament, most likely isipin mo, ang star na ito ay si Joseph. Ang star na ito o kaya si David. But, even when David fulfilled somehow this prophecy, because he conquered Moab and Edom up to a point in his kingly reign, ang mga later prophets, sinabi nila, hindi si David ang hinihintay natin. Meron pa tayong hinihintay greater than David na magsisave sa kanyang people, na magkakaroon siya ng rulership, ng kingship, meron siyang scepter, siya ang magiging star. He would reign in the throne of his father David, and he would save his people from their enemies. Hindi lang enemies ng mga Moabites, ng mga Perizzites or itong mga tao na binanggit dito na Amalekites, hindi lamang sila, but all their enemies. Well, the only difference is that pag tiningnan mo sa New Covenant at sa New Testament, hindi si David ang fulfillment ng star at scepter. It is Jesus as the son of David who was born to rule in his father's stead in order to save his people from their sins, not only from their physical enemies like Moab, Seir, but also to the spiritual, from the spiritual realm. In other words, greater scepter, greater star ang makikita natin kay Jesus, kasi ang gagawin niya, palalayain niya ang kanyang people not only from the physical Moabites, but from this spiritual enemies ng Panginoon. Habang ang Israel ay gipit na pinagtatangkang puksain ng iba't ibang lahi.
Ang sinabi ni Balaam, ang pinakakailangan nila hindi physical deliverer. Ang pinakakailangan nila hindi isang tao na magsishield sa kanila. Ang pinaka-ultimate hope nila, ultimate deliverance is the person of the Messiah, a star out of Jacob. Alam niyo, nung na-realize ko to, napakalaki ng tinuturo nito sa atin. Isipin mo, nasa danger ka, na physical danger ka, ang sinabi niyang pinakakailangan mo, hindi security. Hindi niya sinabi na kailangan mawala itong mga to. Ang sinabi niyang kailangan nila ay ang Messiah, the star out of Jacob. So what is the principle here? Every time God's people are in their ultimate difficulties and extremities, the ultimate blessings that God promises to them is the covenant Messiah. Napansin niyo yun? Nasa matinding pangangailangan sila. Nasa physical problem sila, pero ang binigay na greatest blessing at pinangako sa kanila, hindi physical deliverance, kundi a star from Jacob, a scepter out of Israel. This is a huge theological statement with huge practical implications. Imagine yung problem nila is a land filled with enemies, nations conspiring against them, false prophets who wanted to curse them. Yet, what is that consistent na laging binibigay ng Biblia, ng Diyos, mula Genesis hanggang sa pagtapos ng Old Testament sa Malakay? Ano yung binibigay niyang ultimate solution na bilang gamot sa problema o sagot sa mga bagay na ito, pangako ng Diyos? At ito yung paulit-ulit na ginagawa ng lumang tipan. The covenant promise of a Messiah, which in our text appeared in the term star and scepter. Di ba ang kailangan nila siguro muna immediate protection? O kaya naman ay magandang masisilungan o mga milagro? Yes, alam nyo, binigay naman ito sa passage natin. Binibigay ito ng Diyos, pero ang Diyos dahil mabuti siya, hindi lang niya binigay yung physical deliverance. Hindi lang niya pinangako that you will crush Moab, you will break the sons of Sheth, but I will give you a star out of Jacob, a scepter from Israel, na hindi lang magliligtas sa inyo physically, but also spiritually. Ito yung binigay ng Panginoon. Ang kailangan palagi ng people of God ay hindi physical deliverance. Ang ino-offer lagi ng Panginoon from the Old Testament to the New Testament has always been consistent. And that is always the Messiah, the covenant keeper, the covenant person, that Messiah whom we have come to know in the New Testament as our Christ. Ang kailangan palagi ng people niya ay Messiah. Because that is how their spiritual environment and spiritual life are designed. Dinisenyo ng Diyos ang buhay mo na lagi kang mangangailangan ng Messiah. Hindi sa lahat ng panahon kakailanganin mong kaligtasan sa isang Moabite, sa isang bully na nation. Pero lagi nakadesenyo ang buhay mo na mangangailangan ka lagi ng Savior, ng Messiah. No wonder, ito ang laging solusyon sa mga problema sa lumang tipan. Ano ba yung ginagawa ng Messiah na ito? Ano bang magagawa ng isang Star of Jacob, Scepter of Israel? Well, ang Star of Jacob or tinawag na Star of Balaam, ito yung emblem daw ng kingdom kung saan sisibol ang kaharian ng Israel. Ang star naman ng mga Magi, di pa pagdating nila doon, palatandaan nyo ng kingdom o na nandun yung ruler ng Israel na tinalaga ng Diyos Ama. Kaya sabi doon sa Matthew chapter 2 verses 1 to 2, "For we saw His star when it rose and have come to worship Him." Sabi sa verses 9 to 10, "When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy." So yung star na yon, yung naging palatandaan nandun ng ruler ng Israel. By the way, insulto to kay Herod na sabi, Herod the king. Then biglang dumating, nasan yung true king? So, napaka-insulting nun. So, therefore, itong sinasabi ko sa inyo mga kapatid na sa ating message ngayon is that these people na makikita natin na ang scepter ngayon, ang star sa out of Jacob ay binibigay sa atin
para makita natin, ito yung lagi nating kailangan. In other words, God knows best. Alam niya ang pinaka-need natin, hindi lamang simpleng deliverance. That is why God's people were delivered sa Old Testament from their enemies. Pero after ilang generations, nung niligtas sila sa mga Moabites, niligtas sila sa mga pagan nations na ito physically, what happened? After ilang years lang, hindi ba bumalik na naman ang mga taong ito sa kanilang kasalanan? Naulit lang. Walang lasting solution. Pag pumunta ka sa Judges, bumalik sila doon sa cycle na ganon. Pagdating sa Jeremiah, bumalik na naman sila sa abandonment na yon. Walang lasting solution sa isang physical deliverance lang sa buhay na to. God's people need a kind of deliverance that will be greater than the deliverance from Noah's flood. Ang kailangan ng people of God, alam ng Diyos, ay deliverance that is greater than the deliverance from the Tower of Babel. A deliverance that is greater than the judgment from Sodom and Gomorrah. A kind of deliverance that is greater from the Amorites, a deliverance greater from leprosy, a deliverance greater than poverty or from sickness or from loneliness or solitariness. Lahat ng mga ito, pwede kang i-deliver ng Diyos pero pwedeng bumalik. What we need is a deliverance of a star and a scepter who in our multitude of our woes and sinfulness, ang ibibigay sa atin ay deliverance sa ng ating Messiah. This is the greatest blessing, the ultimate blessing na tanging pinapangarap at natakam lamang si Balaam na nung nakita niya ito, na hindi niya to nakuha, hindi niya to natamasa. Ngunit ikaw, na nandito ka ngayon sa side ng cross, yung star nag-appear na. Nangyari na yung panahon ng Magi. Nakita na ng mga Magi 2,000 years ago pa. Kwento na ito sa atin. Ikaw ngayon na nasa side ng cross na ito. Hindi na malabo yung star na yon. Nung panahon ni Balaam, hindi niya maintindihan lahat. Hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ng star na ito, ng scepter na ito. Pero ikaw, according sa Galatians 3, nakabalandra na sa harap mo. Kitang-kita mo pa. Sinaboy na ng Diyos sa iyo na parang torrential rain. Hindi lamang drizzle, kundi torrential rain para hindi mo ma-miss ang mensahe ng Messiah na ito. Yes, in Christ, the star and scepter in Balaam is yours. Yours to claim it, to receive it, to bow down to it. The solution to all your woes right now is this Messiah, this Advent. Ang iyong reminder ay ito. One of the reminders ng Advent ay ang pinakakailangan mo ngayon sa buhay mo ay ang Messiah, the star out of Jacob, the scepter of Israel. Ito yung solution to all your woes right now. Ito yung pinapaalala ng Advent. Ito yung kakapitan mo. At ito yung dapat na malapit ka lalo ngayon. Mas lalong maging kawangis mo ang Panginoong Yesus, na mas lalo na maging uhaw ka sa Kanya. Alam nyo ba na alam ng mga Israelita ang kahalagahan ng Messiah na ito? Ang mga Israelites, pag tinignan mo yung history nila, there were many who tried to persuade people that they were the Messiahs. Isa sa famous na Messiah or false Messiah sa kasaysayan nila ay ang pangalan ay si Bar Kokhba. Si Bar Kokhba, ang ibig sabihin ng Bar at Kokhba ay son of the star. In other words, kiniklaim niya, siya yung fulfillment nitong Numbers 24. Siya yung star of Balaam. Nagkaroon siya ng successful military campaigns. Dumami yung followers niya. Naniwala sa kanya na talagang siya ang Mesayang iniintay ng mga Hebreyo. And he was a Jew. Nagkaroon ng fierce fighters, pinagtanggol siya. Naging threat itong si Bar Kokhba sa mga Romano. At alam niyo, ginawa ng mga Romans para lamang ma-quell yung kanyang power at influence. Inadapt nila yung strategy to destroy Bar Kokhba at ang kanyang regime. Kasi si Bar Kokhba nag-mint siya ng attractive copper coins na napakataas ng value. Siguro, mamahalin ang mga
mga coins na ginagamit nila at napakataas ng value na binigay niya para kumita sila. Ang ginawa ng mga Roman people is kinounterfeit nila yon at nagproduce sila na napakaraming mga barya to the point na bumaba ang value ng mga barya ni Bar Kokhba at doon natapos ang kanyang campaign. What I'm trying to say is marami ang sumampalataya kay Bar Kokhba, marami ang nagtanggol sa kanya, marami siyang napaniwala, but they ended up frustrated and failures. Hindi ganito ang ino-offer sa atin kay Hesukristo. Si Hesukristo ang genuine at true Messiah. Ito ang tunay na kailangan natin sa ating Advent ngayon. That is the challenge for us. Do not let this Christmas pass without having the resolution to see that you need Christ more than ever. Ito yung dapat na maging Christmas resolution mo kung meron ka man. Ang Christmas, complicated siya madalas. May kakayahan siyang i-blur tayo sa pinaka-need natin. We might think na mas need natin ngayon ay pera, 13-month pay, bonus, o mga material na bagay. These things are not bad in themselves, pero inisip natin, ito yung pinakailangan ko para maging masaya ako sa aking Pasko, sa aking mga pamilya. But imbes na ilid tayo sa confusion na ganito, dapat ang Advent pala ay magsiwalat at magbukas sa ating mga mata na ang pinaka-need natin ay si Kristo. Na kapag naaalala natin ang incarnation, ang maiisip natin, kailangan ko lalo si Kristo, that scepter, that star of Jacob, na nung panahon na may physical deliverance threat sila, the solution, their greatest need, is this ultimate deliverer, si Christ. Ito ang greatest blessing ko. Ito ang ultimate need ko. Ito ang priority ko. Therefore, kung Kristiyano ka, do you know that there is only one Lord's Day left sa taong ito? That would be next week, after this Sunday. What would be your resolution for next year? Bang resolution mo ay mas magiging mabait ka, mas magiging maaga ka, mas magiging very good ka. Pero alam mo, ang pinaka-ultimate na need, according dito sa passage natin, ay wala nang iba kundi maging resolve ka dapat na mas makilala mo si Kristo. Mas mapalapit ka sa Messiah. Mas lumaki ang desire mo sa Messiah na ito. Mas manghinayang ka na hindi ka lumalalim kay Kristo this year. If you would have an evaluation of your year right now, marami sa inyo ang mas naging magaling sa trabaho marahil. Naging expert kayo sa inyong mga field. Thank God for those certificates. Thank God for those licenses na nakuha ninyo. But this year, the question is, kung gumaling ka sa field mo na yan, will you be able to say also na mas lumalim ka kay Jesucristo? Mas nakilala mo siya better than before. Mas naging okay ang inyong relasyon. Do you talk to Christ daily and regularly? We sing the song palagi. But do we have that kind of communion with God palagi? The question is, does Christ hear your voice through your prayers and through your pleadings? Do you meditate and think of Christ more often ngayon? Sa 2025, ano mga plano mo? Magdo-drawing ka. Kasi maraming hindi mangyayari sa mga plano mo. Kasama ba dyan na yung maging Christ-centered ka sa desires mo, sa plans mo, sa actions mo, sa mga prayers mo? Do you have that kind of prayer? Na si Christ ang lagi na magiging priority ko. Na ito palang pinaka-greatest need ko. Ito yung pinaka-greatest, ito yung greatest na kailangan ko ngayon because my greatest problem is always sin. Every day of my life, I will always struggle with sin. And therefore, I always need Christ. Si Christ at the end of the day, ang sin destroyer, ang temptation destroyer. Siya ang makakapag-alis sa iyo sa immaturity whenever you take a look at Christ. Ito yung maganda natin na makuha mula dito sa binigay ng Panginoon na to. In the multitudes of our woes,
Christ is the blessing that God has given to us. Kung ikaw ngayon ay walang-wala, marami kang pangangailangan, if you have Christ, then therefore, you should feel blessed already. And I do not say that na parang dina-downplay ko yung mga pinagdadaanan mo. But you see, the new covenant is the most superior of all blessings in our lives. Therefore, if you are in Christ, you have the greatest and the most superior of all blessings, greater than your material things, than your work, than even your spouse or your family. Ito yung pinaka-need mo. Kung ikaw ang visitor ngayon, hindi ang successful na buhay ang pangangailangan mo. Napakababaw naman kung ganon. Ang pinaka-need mo ay ang protection ng Diyos mula sa kanyang sarili. And that is, of course, matatagpuan mo ang protection na yan kay Christ. When Christ died upon the tree, He shouldered yung wrath of God para nang sa gayon ay pwede ka lumapit sa Kanya at iligtas ka. You know, when you realize, when you think na ang mga theologies natin at yung mga paglago natin, ang gusto nating ma-achieve for 2025, we have those micro-plannings natin. Ito yung gusto kong i-check. But above those things, nawa hindi natin kalimutang i-check na ang Panginoong Hesus ang siyang magiging meditation ko lagi. That He is a person. He is not just an idea. He is not just He is a person that I can relate to, I can talk with, I can talk to, that I can pray to, at ito yung dapat na mangyari. Hindi ba yun yung strength ng mga Puritans, that they were able to have that kind of sense of blessedness kahit walang-wala sila, kahit namatayan na sila ng mga anak, because they saw the superiority of Christ. You look at the Puritans, namatay ang mga anak nila o yung kanilang mga asawa, namatay ang maraming mga tao sa buhay nila, but they proceeded sa paglilingkod just because of this matter. Now, let us proceed sa ikalawa. In the multitude of their foes, God will send a curse to protect His people. The language of God's salvific blessing to His people entails the gruesome destruction of their enemies. Tingnan nyo, ang hari na ito, no, na siyang star out of Jacob, will vanquish all those enemies na naging tinik sa tagiliran ng Israel. Sa verse 17, it shall crush the forehead of Moab and break down all the sons of Sheth. To crush and to break. Crushing of the forehead. This is a symbol na dinidefeat mo yung enemy mo in the Egyptian, Ugaritic, and Hebrew literature. Ang Moab ang naunang binanggit dito dahil sa lahat ng mga nakakainis na kalaban ng Israel, itong Moab eh. Alam yung ginawa ng mga Moabites? Nakikidaan lang. Nakiki-excuse me lang. Itong Israel, pwede bang padaan para hindi na kami ikot ng ganon? Hindi sila nagtiwala. Isip nila, hindi, pag nandun na kayo sa loob, dadaan na kayo, sasakupin nyo na kami. So, dininay nila ng passage ang Israel, magmula noon, ang Moab, naging kalaban na ni Yahweh. Wala nang na siyang binanggit na maganda sa Moab. In fact, tinawag niyang washpots ang Moab, plangganang pinaghugasan ng kanyang maruming kamay at paa. Moab would be a common fixture of derision. Pero hindi lang yan. Ang Moab, ang ginawa niya, nung malapit na ang Israel na dadaan sa kanila, hindi na nga pinadaan, dinispatch pa yung army. Alam mo yon, talagang pinahirapan sila ng Moab. Yung sons of Sheth, pwede itong mga sons of Adam, na general populace, pag ginawa mo to, lahat na ng mga tao sa mundo kailangan ma-wipe out para lamang dito sa verse na ito. So most likely, hindi yun ang ibig sabihin niya. Palagi ko, this speaks of one of the sons or the lines of Seth, na pagan at anti-Israel. Tapos sa verse 18, nandun si Edom, she will be dispossessed, si Seir at si Edom, pareho lang yan. They would be both, no? May tao, mga enemies ng Panginoon. Now, ang gusto kong makita natin dito is that yung kasama sa promise ng Diyos na ipagkakaloob ang Messiah, nandoon din sa Advent message na yun at prophecy is the threat of the curse
ng Panginoon sa mga kaaway ng people of God. And that is the principle. Behind the bliss of the incarnation is the terrifying curse to those who ignore His first coming. Pag dumating daw yung scepter, yung star, mangyayari sa kanila is that parurusahan na ng Diyos ang mga to. At yan ang makikita natin sa Old Testament. Nilinis ng Diyos ang mga magiging tinik sa tagiliran ng Israel. May mga ilang nakalusot tulad ng mga Gibeonites, pero pinaslaughter ng Diyos ang mga pagan people na to, the Hivites, the Jebusites, all those people na hindi to sumasampalataya sa Panginoon. At dito makikita natin na merong kaakibat na mensahe ang Kapaskuhan. Na behind that bliss of the incarnation, itong curse ay nandoon. At isa ito sa deception ni Satan ngayon during the Advent season, ay alisin niya yung sting ng sin at gawing light lamang ang incarnation. Minsan, ang story ng Christmas, whenever we present it, it's always a story about festivities, light happenings, jolly gatherings. But it is more than this, more than that. Huwag nating kalimutan na may threat ang Christmas. Ang Christmas, meron siyang nakatagong message na conditional. If you will not respond this way to the Messiah, to the coming of the Messiah on the first coming of the star of the scepter of Israel, this is what will happen to you. Now, mga kapatid, napakahalaga nito. May message na terrifying at message ng judgment ang Christmas. That the Lord intends to crush and break His enemies. Sinong enemies? Hindi na Moab, kundi lahat ng mga against sa Messiah at sa kanyang gospel. Alam niyo, one of the things that makes the gospel glorious and beautiful is its balanced threat to those who reject it. Meron siyang blessing sa mga sasampalataya, meron din siyang threat sa mga tatanggi. Bakit kailangan nito? Well, that's what makes the gospel so glorious. The gospel is so glorious because it reminds us na kapag may threat, the gospel is not a joke. That it deserves our utmost seriousness and greatest commitment. Pag nalaman mo na serious ang bomb joke sa airport, not even the word bomb ay babanggitin mo sa airport because you know that it is already a violation and pwedeng napakaraming ramification na mangyari sa iyo. So therefore, mag-iingat tayo. But because of this threat, nag-iingat tayo ngayon and we know that the gospel is not a joke. The gospel deserves our utmost seriousness and greatest commitment. The message of crushing, breaking in the Advent glorifies God because it points to the seriousness of God in His holiness and gloriousness. In the scriptures, alam niyo ba, may ganyang laging aspect ang gospel? Ang gospel, lagi siyang may kaakibat na threat ng judgment whenever there is rejection. In fact, sa Romans 9:22-23, sinabi doon ni Paul, what if God, desiring to show His wrath and to make known His power, has endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction, in order to make known the riches of His glory for vessels of mercy, which He has prepared beforehand for glory. Tingnan nyo, pinakita niya yung gloriousness ng gospel, yung tamis ng ebanghelyo, na pinili daw muna ng Panginoon na hayaan ang mga taong ito na makasalanan, na magpatuloy sila sa kanilang kasalanan, at para magkaroon sila ng time na magsisi, pero dumating yung araw na hindi sila nagsisi, nang sa gayon, hahayaan ng Diyos na ma-receive nila yung karampatang kaparusahan sa kanila. At kapag naranasan nilang karampatang parusahan sa kanila na napakalaki, na napakatindi, ang sabi daw dito ng Romans 9:22-23, sinadya daw talaga ng Diyos na ipunin lahat ng galit niya at ng parusa, nang sa gayon ikaw naligtas na marami ding kasalanan tulad ng tao na yon. Pag nakita mo daw yon, na binuhos ng Diyos yung
tindi ng parusa sa kanya, wala ka daw ibang magagawa kundi umiyak na lamang sa pagpupuri sa Diyos. In other words, those threats make the gospel so beautiful because it reminds us of the graciousness of God. At least dito sa text, totoong may pagka-supralapsarian, di ba? Talagang pinili ng Diyos yung ibuhos yung mga galit niya so that is the important one, so that mas makita mo ganito katindi yung peligrong naiwas sa'yo. Kaya si Jonathan Edwards, meron siyang pananaw na pag tayo daw ay nasa new heaven and new earth or sa heaven, meron daw doon para sa kanya na parang viewing na makikita mo daw yung plight ng mga ano tawag doon, mga damned, yung mga righteous. This was just a personal position niya, pero ang pino-point out niya, gusto rin ng Panginoon na makita natin kung paano niya sunugin ang mga makasalanan dahil sa kanilang kasalanan. Gusto ng Panginoon yung kanyang holy wrath ay ma-exemplify na ganito katindi yung kasalanan at ganyang kakapalad bilang isang tao na kinahabagan ng Diyos. Alam niyo, nakakagulat dito sa passage natin, sabi niya, pag dumating yung scepter, He will crush Moab. So there will be judgment. The question is, nung dumating ang star ng mga Magi, ano nangyari? Yung lahi ng mga Moabites, ng mga pagan, si Herod, na hindi Hudyo, siya yung nagpapatay sa mga bata. And then si Christ, imbes na siya ang pumatay sa mga Moabites, sa mga Edomites, siya ang pinatay. Ang ibig nating sabihin, doon sa verse 17 at verse 18 lang na yon, pag tiningnan ni Balaam yon, isang event lang yon. Pero dumating si Christ, naging dalawa pala yon. May isang church, may isang age dito na dumating ang scepter at star, pero yung crushing hindi nangyari nung time na yon, nang mangyayari pala sa second coming. So merong ganon na first coming at second coming, may ganon na napakahaba na interval. Bakit sa first coming, ang gusto ng Panginoon, it's a message of reconciliation, that Jesus is a Savior. But on the second coming, that is the time when the crushing, the breaking will happen. At ito yung dapat natin na isipin. Nangyari na ang first coming. So therefore, we can look forward of that crushing, of that breaking. Huwag nating kaligtaan na kapag dumating ang Pasko, this is not just yung parang Pasko. Ako pa naman kasi favorite time of the year ko talaga Christmas. At kapag ganun, napaka-nostalgic. Naiisip mo yung mga ganun na parang, alam mo yun, easy-easy lang, masaya festivities with your loved ones. Yun ang nasa isip mo. Pero the Advent is about also doon sa crushing at sa pagdidefeat ng Diyos sa mga makasalanan. That is why, listen to the manger's call of worship, but don't forget that there is a message of repentance from your sin. Because there is a judgment that is coming. Let the Advent remind you of God's superior and higher thoughts than our own. Siya ang mas nakakaalam nito. At siya yung dapat natin na tingnan. Pagsisihan yung mga kasalanan. At yung judgment na yon, isipin natin, pwedeng dumating yon marahil hindi sa'yo, pero sa kapatid mo, sa pamilya mo, sa mga magulang mo. And here comes the Christmas. You have an opportunity to share it to your friends, to your loved ones. Kung ganito rin pala ang ang sinasabi ng gospel, baka yung gospel presentation mo, nawawala yung balanced view of the threats of the gospel. Nawawala yung balanced view na threats ng law ng Diyos. At kung ganito rin ang sinasabi ng ating passage, sa panahon ngayon
This is the message of reconciliation. This is the message of redemption. But we should always think of the next coming of Christ. Paano mo tinatanggap ang second coming ng Panginoong Jesus? And in the midst of your foes, ang curse ng Panginoon ay para i-protect ka. I-curse niya mga enemies mo. So if you are under the attack of some persecutions or enemies, remember, may pangako ang Diyos sa'yo. Puprotektahan ka. Hindi ka pababayaan. Ang gagawin ng Panginoon ay ikokontrolin niya ang lahat ng mga bagay na yan para lamang ikaw ay mag-survive. Again, kung wala ka sa Panginoong Yesus, anak ka man, unbeliever, visitor ka, please know na ang tangi na curse na pinarusahan ng Panginoon, dinala niya yung curse na yon, napunta doon kay Hesukristo, ang kanyang sariling anak. Nang sa gayon, hindi ka na i-curse. Hindi ka na maging bahagi ng mga makakatanggap ng crushing at breaking. At doon, hindi mag-i-spare ang Diyos. So kung ikaw ay wala pa kay Kristo, lumapit ka sa Kanya. Siya ang tangi na pag-asa mo bago ka i-break ng Panginoon. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kaya nananawagan ako sa inyo, mga bisita namin, mga kaibigan namin, hindi kayo kayang iligtas ng inyong righteousness. Ang tanging makakapagligtas sa inyo is that righteousness that is from Christ alone, na siyang nagbayad ng mga kasalanan ng mga makasalanan. So therefore, let us have that call mula sa Panginoon na ang curse na ito na ibigay kay Jesucristo nang sa gayon, hindi na tayo ang tumikim dito. Are you grateful na wala na yung curse na ito sa iyo? Sana makita mo ang greatest blessing mo si Christ at i-yearn mo that since Christ is the greatest blessing, to forsake Him is the greatest cursing to anyone in this life. Huwag mong i-forsake ang Panginoong Jesus. That's the greatest curse. Let us pray. Father, we thank you sa narinig namin. Indeed, the message of the Advent is not only about the redemption that we have in Christ, but also the threats of Scriptures, that there is the threat ng mga danger ng mga makasalanang mundong ito, but we have our champion, the Lord Jesus Christ. At nawa, Panginoon, ilagay mo sa aming isip na this coming Christmas, ang aming pinakakailangan ay hindi ang salapi. Ang pinakakailangan namin na magkita namin na magkaroon na kami ng joy ay wala nang iba kundi ang Panginoong Yesus. Nawa lumago kaming lahat kay Jesucristo, mas maging kawangis kami ng aming Panginoong Yesus. Kami ay maging willing servants ng aming Panginoong Yesus. At nawa sa 2025, mas magiging prominent si Jesus sa aming mga minds, sa aming mga words, sa aming mga meditation, that we will find Him so beautiful, glorious, and amazing. And may we worship Him always. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.